Ang hirap mag-access ng benepisyo, pataas ng pataas ang premiums o buwan ng kontribusyon. Halos magmakaawa na ang mga miyembrong contributor nito para lang makakuha ng garampot na serbisyong mga manggagawa rin naman ang nagbabayad. Napaka-disconnected, halos wala nang saysay sa buhay ng mga manggagawa sa pribadong sektor ang SSS. Kapag ang manggagawa ay naaksidente, mayroon sanang Employees Compensation Program o ECP. Pero Madam Speaker, sa halip na makatulong sa isang manggagawa na hindi makapasok dulot ng aksidente, mas nagiging pasakit pa ang karanasan ng manggagawa dahil sa napakahirap mag-avail ng ECP, dala ng napakaraming requirements at pagsalalay sa kooperasyon ng employer. Ang mga pamilya ng mga manggagawang yumao o sumakabilang buhay ay hirap makatanggap ng death and burial benefits dahil sa napakahigpit na guidelines. Buong buhay ng manggagawa, kinakaltasan siya sa sahod bilang kontribusyon sa SSS, tapos nang dumating ang panahong siya'y na mahinga, ni hindi man lang mapakinabangan ang kanyang pinaghirapan at pinagtrabahuhan. This is not to mention 209 million pesos of late payments which SSS has not released to contributors. In some cases, up to 18 years overdue. Kapag manggagawa ang late na nakapagbayad ng loan o utang, napakabilis at napakabigat ng penalty. Pero kapag SSS ang late magbayad sa mga manggagawa, wala man lang accountability. Sa papel, napakaraming benepisyo at kaginhawaan sana ang kayang ibigay ng SSS. Pero sa katotohanan, nalulunod ang mga manggagawa sa gastusin, sa sandamukal na dokumento at legal fees. Ang security na sana'y inaasahan ay hindi na dumadating dahil sa hirap ng mga requirements at mga proseso. It is no wonder that in the latest report of Anti-Red Tape Authority, numero 1 ang SSS sa most complained GOCCs. Habang hirap na hirap tayong makakuha ng benepisyo sa SSS, ang mga executives naman nito ay nagpapakasasa at napakasasarap ng buhay. Recently, COA flagged 333 million pesos of employee bonuses not backed up by sufficient justification. Ganito ho ang ginagawa sa pinagsama-samang pera ng mga manggagawa sa pribadong sektor, Madam Speaker. Pinamumutmod sa mga executives at board members. Habang tayo, ang mga manggagawa, ay halos manikluhod at maglupasay. Makuha lang ang benepisyong galing din naman sa pawis natin. Pinagtrabahuhan naman natin. Pinaghirapan naman natin. Where is social security? Ang tiyak na may security lang ay ang mga opisyal ng SSS. Matatawag pa bang social security system ang SSS? O stress, singil at suffering system na ba? Kausapin po natin ang mga mamamayan para makita natin ang tunay na kalagayan ng SSS. Harapin natin ang mga problema ng sistema at gamitin natin ang pagtanggap sa mga kabiguang ito bilang panimula sa panibagong SSS na tunay na makamanggagawa. Inaanay po ang ating tahanan. Pagtulungan nating ayusin ito upang ang bawat manggagawa ay may proteksyon, dangal at katiyakan sa buhay.